Ang kwento ay nagsisimula sa ating bida na si Yuki na isang lalaking nagrereklamo tungkol sa paglilinis tuwing umaga sa eskwelahan, ang mga tinatawag niyang kaibigan na mukhang mga karakter na malamang hindi na natin makikita ulit, ay nagtatawanan ng malakas. Ito ay dahil madali lang para sa kanila dahil si Yuki ay parang si Mr. Clean na may hindi matatawarang kasanayan sa paglilinis, biglang dumating ang mga babae na laging late sa eskwelahan, kaso walang magagawa ang mga lalaki dahil hindi sila binigyan ng kapangyarihan tulad ng mga babae. Hindi tulad ng mga lalaki, ang mga babae ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng pagkain ng mga peach. Binanggit ni Yuki kung gaano kawalang kwenta ang kanyang buhay dahil ang lahat ng lalaki ay nakakaranas ng buhay na hard mode mula nang sila'y ipanganak. Ang ating bida na si Yuki ay naghahanap ng paraan para maging kapaki-pakinabang, tulad ng pag-aayos sa butones ng suit ng isa niyang kaibigan, na karaniwan ginagawa ng mga lalaki. Inilabas ni Yuki ang kanyang sobrang astig na sewing kit at mabilis itong inayos na parang human sewing machine, na ikinamangha ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Subalit ang maliit na nerd ay binanggit na ang kanyang kasanayan sa pananahi ay hindi nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa mga babae. Tinuruan si Yuki ng kanyang nakatatandang kapatid na babae sa pananahi dahil wala raw kwenta ang mga lalaki, dahil hindi nila natatanggap ang mga benepisyo mula sa mga peach. Mabuti siyang tinuruan kaso medyo may pagka-stricto ito dahil sinasakal siya hanggang sa mawalan ng malay kapag hindi niya ito nagawa ng tama. Nagtataka ang kaibigan ni Yuki na isang side character tungkol sa kanyang kapatid subalit sinabi sa kanya ng isa pang maliit na nerd na sensitive ang paksa na iyon. Halos oras na para maghanap si Yuki ng karera, pero nagsimula siyang magtaka kung iyon lang ba talaga ang buhay kung saan ang magtrabaho sa isang trabahong walang patutunguhan at sa dami ng pananahi na ginagawa niya, magiging isang walang kwentang tao siya magpakailanman. Nakabawi si Yuki mula sa mababaw na estado ng pag-iisip na iyon, at na-convince ang sarili na mayroon pang ibang bagay na kung saan isang lugar na makakagawa siya ng pagkakaiba ng hindi na kailangang manahi. Biglang naging napaka-foggy ng buong paligid at isang malakas na hangin ang nagtulak sa kanya pabalik. Nang mawala ang fog ay napagtanto ni Yuki na ito ang kanyang pinakamasamang bangungot. Napunta siya sa isang lugar na tinatawag na Mato. Nagsimula siyang magpanik at hinanap ang kanyang telepono para kunin ang gabay na tinatawag na Moto Instruction Manual. Ang Mato ay tumutukoy sa isang alternatibong dimensyon na ma-access sa pamamagitan ng mga gateway, na kilala rin bilang mga pinto. Ang mga pintong ito ay biglang lumitaw sa buong Japan. Ang pinsala ay isang sugat na natamo bilang resulta ng mga halimaw na kilala bilang Shuki na pumasok sa kanilang mundo, o ang mga sibilyan na aksidenteng napunta sa Mato ay tinutukoy bilang Mato accident. Ang maliit na araling pangkasaysayan na ito ay mabuti sa lahat kaso ang talagang mahalaga ay ang kanyang dapat gawin ngayon, kapag ang isang sibilyan ay napunta sa Mato. Dapat silang manatili kung nasaan sila at maghintay para sa Demon Defense Force na iligtas sila. Ang takot na si Yuki ay balak gawin lamang iyon subalit isa sa mga nakakakilabot na Shuki ay lumitaw upang umatake sa kanya. Tumakbo si Yuki para sa kanyang buhay mula sa mga halimaw na parang diretso mula sa bleach, ngunit napunta siya sa isang dead end at lumitaw ang ilan pang Shuki. Napagtanto ni Yuki na hindi niya maaaring mailigtas ang kanyang sarili palabas sa sitwasyong ito. Kaya naisipan niyang maghagis ng bato sa nilalang at nakakagulat, wala itong naidulot at lalo lamang itong nagalit. Naiisip ni Yuki kung ano ang magiging hitsura ng kanyang katawan pagkatapos itong lapain ng halimaw na iyon, hindi niya magagawang mapakalma ang kanyang sarili pero ipinaliwanag niya na ayaw niyang matapos ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Hindi naman pinapakinggan ng demonyo ang kanyang mga alalahanin. Habang malapit na siyang lapain sa sandaling iyon, siya ay nailigtas ng isang babae na nakasakay sa isang Shuki. Ang babae ay tinawag siyang malas dahil agad siyang inatake at sinimulan ang laban sa iba pang mga halimaw. Hinati niya sa dalawa ang marami sa mga demonyong may mababa ang budget sa anime gamit ang kanyang espada, ngunit napansin niyang naputol ang mga braso ng Shuki na kanyang sinasakyan. Alam niyang mahina ang hangal na bagay na iyon, kaya ipinagpatuloy niya ang pag-aasikaso ng mga bagay mag-isa at ang kanyang pangalan ay Kyoka at siya ang commander ng ikapitong squadron sa Demon Defense Force. Sinabi niya kay Yuki na lumayo ngunit nagpakita siya ng pagiging kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na lumalala ang sitwasyon. Kinontrol ni Kyoka ang isa sa mga Shuki sa pamamagitan ng paglalagay ng kadena sa leeg nito at dali-dali silang umalis sa lugar na iyon. Hindi nagtagal ay hinabol sila.
kaso lang dumating sina Hamari, Nai at Shusho, upang tulungan ang kanilang commander at iniulat nila na walang iba pang nakaligtas, kaya muling sinuri ni Nai ang kanilang paligid. Natuklasan niyang mabilis na papalapit ang isang hukbo ng mga demonyong walang masyadong pagsisikap, kaya inutusan sila ni Kyoka na harapin ito habang dinala niya ang lalaki sa kaligtasan. Agad na inaasikaso ng mga babae ang sitwasyon habang iginagaya naman ni Hamari si Mega Man, binago ang kanyang kamay sa isang uri ng Gatling gun upang patamaan ng bala ang mga demonyo. Hindi magpapahuli si Shusho at ipinakita niya ang kanyang kakayahan na lumaki na parang isa siya sa mga Avengers. Naging malinaw kay Yuki na sa lahat ng mga babae na nakakakuha ng kapangyarihan mula sa mga Peach, ang mga babaeng ito ang pinakamahusay sa kanyang pananaw. Narinig lamang ni Yuki ang mga usapan tungkol sa Demon Defense Force, subalit ang aktwal na makita sila na kumilos ngayon ay ikinamangha niya at ang mga babae ay tinapos ang mga hollow mula sa bleach at nakita nila na may isang batang lalaki na walang malay. Inakala nila na nakabalik na ang kanilang commander sa dormitoryo kaya nagpasya silang pumunta at tingnan kung nalinas na ang huling lugar bago umuwi. Nagising ang maliit na batang lalaki ngunit sa halip na magpasalamat sa kanilang pagligtas, hinanap lamang niya ang kanyang kapatid na babae. Sa ibang lugar, nakita natin na hindi pa nakakabalik ang commander at abala siya sa pagpapaalala kay Yuki tungkol sa pinakamahalagang panuntunan, kapag ang isang sibilyan ay nasangkot sa isang moto accident ay dapat silang manatiling tahimik. Biglang kailangan nilang huminto dahil nakita nila ang isang babae na naaalala ni Yuki na nakita niya bago dumaan sa gate. Ang babaeng ito ay malapit ng matuto ng mahalagang aral mula sa batas ng grabidad ngunit sinagip siya ni Kyoka. Masyadong mabagal ang Shuki na alipin ni Kyoka kaya kailangan nilang iwan ito, sinimulan niyang harapin ang lahat ng demonyong humahabol sa kanila, matapang na pinrotektahan ni Yuki ang babae ngunit kailangan din siyang iligtas. Mabilis na nagtayo si Kyoka ng isang hadlang at sinabihan silang huwag matakot. Ngunit sinisimulan ng sirain ng mga demonyo ang hadlang at mukhang mapanganib para kay Kyoka, at nagsimula siyang mag-isip kung paano siya napunta sa isang walang kwentang kakayahan. Isang sulyap sa nakaraan ang nagpapakita ng ilang babae na nagchichismisan tungkol sa kanya, kilala siya bilang malakas ngunit mahina ang kanyang kakayahan at sigurado sila na hindi siya magiging Supreme Commander. Si Kyoka ay determinadong patunayan na mali ang mga walang kwentang babaeng iyon at nangako na balang araw ay mamumuno siya sa lahat ng mga commander. Nauubos na ang oras at naiisip niyang gumawa ng isang mapanganib na bagay. Hindi pa niya nasusubukan ang kanyang kakayahan sa isang lalaki kaya mayroon siyang seryosong desisyon na kailangang gawin. Sinabi niya kay Yuki na kailangan niya ng isang bagay mula sa kanya para makatakas sila. Kaya naman ang mahinang lalaki ay sabik na gawin ang anumang kinakailangan para mabuhay. Hindi niya inaasahan ang mangyayari dahil ipinaalam sa kanya ni Kyoka na siya ay magiging alipin niya, mukhang medyo mapanganib ang proseso, dahil sinabihan ni Shoka ang maliit na batang babae na lumayo at takpan ang kanyang mga mata. Ipinaliwanag ni Kyoka na kung si Yuki ay magkakaroon ng pinahusay na lakas, may pagkakataon silang makaligtas na nabubuhay. Hindi makapaniwala si Yuki na gusto siyang ipaharap sa mga demonyo kaso pinatungan siya ni Kyoka at ipinaalala sa kanya na sinabi niyang gagawin niya ang lahat ng kinakailangan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na oras na para yumukod si Yuki sa kanya, ang mga salitang iyon ay tumama kay Yuki na parang isang trakon, at bagamat hindi pa niya kailanman nahawakan ang babae siya ay kumilos sa instinct. Inilabas ni Yuki ang kanyang daliri at sa ilang kakaibang dahilan, sinabi ng kanyang instincts na dilaan ito at sa sandaling nadikit ang kanyang dila sa maruming daliri ng babae, ang mga kadena ng enerhiya ang umikot sa kanya at isang malakas na kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang katawan, at nag-transform si Yuki sa isang nakakatakot na demonyo. Mukha siyang mas malakas ngayon at namangha si Kyoka na nakita niyang gumana ito. Dumating ang iba pang mga babae at nagulat na ginawa ng kanilang commander na alipin ang lalaki. Si Yuki ay may hindi mapapantayang lakas habang pinuputol niya ang isang demonyo at ang mga bagay ay naging mas mabuti pa kaysa sa inaasahan ni Kyoka. Sumakay si Kyoka sa kanya at inutusan siya na ipakita sa kanya kung ano ang kanyang kaya. Pagkatapos ay nagsimula si Yuki na putulin lahat ng mga demonyo na parang boss, lumilipad sa hangin at pinuputol lahat na parang hindi sila umiiral at nagbigay si Kyoka ng ilang utos para sa dagdag na sukat, at siya ay namangha sa kung gaano kabilis si Yuki. Muling pinagsama ni Kyoka ang magkapatid ngunit lahat ay nagulat nang magsimulang magsama-sama ang mga demonyo.
ang malaking tambak ng mga demonyo ay naging isang higanteng demonyo, kaya iniuwi ni Kyoka ang iba para makapag-asikaso siya ng laban kasama si Yuki. Inutusan niya si Yuki na durugan ang higanteng ito kaya't dumaan si Yuki sa malaking bato na dala nito at iniiwasan niya ang lahat ng atake nito at bawasan ang laman ng katawan ng demonyo. Sumabog ang bagay na iyon sa isang malaking paraan, iniwan ang lahat ng mga babae na tila hindi pa umaalis na nagtataka kung sino sa mundo ang lalaking ito, tinapos ni Kyoka ang kanyang kakayahan at ibinalik si Yuki sa kanyang napaka-average at pangkaraniwang sarili. Tinanggihan ni Kyoka ang alok ng ibang babae na umuwi na parang bastos dahil kailangan niyang magkaroon ng napakahalaga at lihim na pag-uusap sa kanyang bagong laruan. Inamin niya na nagulat siya dahil hindi niya akalain na ang isang mahina na lalaki tulad ni Yuki ay may kakayahang maging ganong klaseng halimaw, gusto niyang gawing permanente ang trabaho niya bilang kanyang alipin, ngunit ang pahayag na iyon lamang ay nagpapatahimik sa kanya. Bago ang lahat ng iyon, may mahalagang babala sa kanyang kakayahan at di siya nagbibiro ng halikan niya si Yuki sa mukha, hindi rin makatarungan na tinawag niya siyang pervert. Ipinaliwanag na ito ang presyo ng kanyang kakayahan dahil siya ang amo, kailangan niyang magbigay ng gantimpala sa kanyang alipin ng walang pagbubukod, na parang hindi pa sapat na kabaliwan, ang gantimpala ay dapat nakatumbas ng trabahong ginagawa ng kanyang alipin sa tuwing ito'y tumutupad sa isang gawain. Mabilis ang tibok ng puso ni Yuki at hindi siya makapaniwala na ang gantimpala niya ay isang halik. Ipinaliwanag ni Kyoka na talagang nagtrabaho siya ng husto at nakakagulat na nag-alok siya ng isa pang halik. Nagulat si Yuki dahil marami na siyang natanggap dahil sa kanya at tinanggihan ang alok, ginawa niya marahil ang pinaka-awkward na bagay na magagawa ng sinuman sa sandaling iyon at aksidenteng nasuntok siya sa mukha. Nagsorry si Kyoka sa kanya at ipinaliwanag na hindi rin niya inaasahan ang sitwasyon. Nang ang Shuki ay kanyang mga alipin, gusto lamang nila ng hiwa ng baboy bilang gantimpala. Si Yuki naman sa kabilang banda ay isang nakakasuklam na pervert at inamin niya na sa mga sandaling iyon, kusang kumikilos ang kanyang katawan anuman ang nararamdaman niya tungkol dito at ito ang presyo na kailangan niyang mabayaran para sa kanyang kakayahan kaya muling hinalikan niya si Yuki. Pagkatapos, nagpakita si Yuki ng pinakatangang mukha dahil siya ay nabigla na nakatanggap ng kanyang unang halik at naging seryoso si Kyoka, habang ipinaliwanag niya na kung kahit isa lamang sa mga Shuki ang lumitaw sa totoong mundo, magkakaroon ng maraming kaguluhan. Ang layunin niya ay maging Supreme Commander at tuluyang mapuksa ang mga nakakasuklam na nilalang na iyon, ang kasalukuyang Supreme Commander ay isang mahina at masyadong maluwag. Sa tulong ni Yuki, sigurado siya na maabot niya ang kanyang layunin kaya iginigiit niya na magtrabaho para sa kanya si Yuki, hindi nakakagulat sa sino man ng ibunyag ni Yuki na hindi siya magaling sa mga bagay tulad ng sports o academic. Ang tanging kumpiyansa niya ay sa kanyang kakayahan na maging isang magaling at panatilihing kumikinang ang bahay, hindi yun problema para kay Kyoka dahil okay lang sa kanya ang isang lalaking marunong maglinis. Bukod doon ay ipinakita ni Yuki ang maraming tapang sa pagtatangkang iligtas ang babae, kahit na ginagamit lamang siya bilang meat shield at iniisip ni Kyoka na hindi siya masyadong masama para sa isang lalaki, kaya sa wakas ay nakahanap si Yuki ng lakas ng loob at idineklara na gusto niyang maging bayani sa lugar ng Mato. Si Yuki ay may mundong naghihintay sa kanya sa Mato at karaniwan lamang sa totoong mundo, ngunit sa mundong ito, maaari siyang mag-transform sa isang halimaw na parang combination ng Pokemon at Bleach. Sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang makakabawi na siya sa pagkamatay ng kanyang kapatid at ang pinakamahalaga, sinabi ng maliit na pervert na ito ay magiging sulit basta makakuha siya ng gantimpala mula kay Kyoka. Hindi nagtagal pagkatapos, pumunta sila sa headquarters ng Demon Defense Force at dumaan si Yuki sa barrier at naghahanda na maging isang prestihiyosong miyembro ng puwersa. Pumasok si Yuki na may ganap na bagong pananaw sa buhay at siya ay lubos ng ibang tao ngayon. Siya ay tiwala na tumayo sa harapan ng mga babae na hinihintay ang kanyang pagpapakilala. Ang mga babae ay nagtataka lamang kung sino ang nerd na iyon, at si Kyoka ay nagpakilala sa kanya bilang caretaker. Ipinaliwanag niya na sa labanan ay magiging alipin siya ni Kyoka, ngunit sa dormitoryo ay siya ang caretaker ng mga babae at ilan sa mga babaeng ito ay hindi pa nakakita ng lalaki. Ngunit ipinaliwanag ni Kyoka na silang lahat ay mahusay na mandirigma. Mayroon silang makukulay na personalidad kaya ang kanilang mga caretaker ay hindi karaniwang tumatagal, si Yuki ang perpektong halimbawa dahil siya ay kasing boring at mahusay siya sa paglilinis.
Galit si Yuki dahil inakala niyang magiging bahagi siya ng Demon Defense Force, ngunit ipinaliwanag ni Kyoka na bawal ang mga lalaki sa kanilang grupo at inutusan niya ang mga babae na ipadama na nasa bahay lang si Yuki, kaya agad nilang sinabihan siya na gawin ang mga gawaing bahay. Halos hindi makasabay si Yuki, ngunit sinay lang ang mabait sa kanila at sinabi sa kanya na magiging maayos ang lahat. Mabilis na ipinunto ng iba na may kapangyarihan sa kanya ang maliit na batang babae kaya hindi siya dapat lumabag dito. Nasira ang mga pangarap ni Yuki na magkaroon ng makabuluhang buhay, habang siya ay nalugmok sa malalim na depresyon sa pagkakaroon ng obligasyon na sundin ang mga utos ng isang bata, ngunit baka hindi naman ganon kasama ang sitwasyon. Samantala ay malugod na tinanggap si Yuki ni Kyoka sa kanilang squadron, makalipas ang ilang panahon, ipinagmamalaki ni Yuki na natapos niya ang kanyang paglilinis ngunit iniisip kung paano hindi maganda ang tanawin sa lugar na iyon. Biglang isang Shuki na akala'y sneaky ang umatake kay Yuki, pinigilan ng barrier ang hangal na hollow at dumating siya upang suriin kung ayos lang siya. Ipinaliwanag niya na ang ikapitong squadron ay nandoon sa di maswerteng southwest area ng Mato, kaya mas maraming Shuki ang lumilitaw roon kumpara sa ibang dorms. Ang Mato ay isang alternatibong dimensyon na kasinlaki ng lungsod ng Tokyo at hinati ito sa 8 lokasyon, bawat isa ay may sarili ring Demon Defense Force at itinuturing ni Nai ang kanyang sarili bilang guro ni Yuki, ngunit hindi sigurado si Yuki kung masanay siya sa isang bata bilang kanyang nakatataas. Hindi muna pinansin ni Yuki iyon dahil iniisip niya kung dapat ba nilang gawin ang isang bagay tungkol sa Shuki na nakatambay lang doon. Subalit ipinaliwanag ni Nai na ito ay isang maliit na isda lamang at pwede nilang baliwalain. Hindi sumasang-ayon si Hamari sa kanya dahil nagmegaman siya sa Shuki at binaril ito gamit ang kanyang Gatling gun, nainis si Yuki dahil muntik na silang matamaan, ngunit ipinunto ni Hamari na kung tinamaan siya ay malamang tadtad na sana siya ng bala. Sinabihan siya ni Hamari na maghanda ng hapunan at ipinaalala sa kanya na nandoon lamang siya dahil kay Kyoka. Nagsimula nang isipin ni Yuki na sobrang pangit maging caretaker at may kakaibang pakiramdam siya na parang may nararamdaman siyang iba ng gabing iyon. Lahat ay nasisiyahan sa kahusayan ni Yuki sa pagluluto at kahit si Hamari na masama ang ugali ay humingi ng isa pang serving, siya ay nasiyahan sa lahat ng papuri at pinanatili pa rin ang magandang saloobin kahit na pinaalalahanan siya sa iba pang tungkulin. Bumalik sa trabaho ang tanga ngunit sa wakas ay naalala niya na gusto niyang maging bayani at hindi isang katiwala. Binanggit ni Yuki ang kanyang mga alalahanin tungkol sa paggawa lamang ng mga gawaing bahay buong araw, ngunit ipinaliwanag ni Kyoka na gagamitin niya siya sa labanan kapag kailangan. Inutusan siya ni Kyoka na magtuon sa pag-aalaga ng bahay hanggang sa oras na iyon at nang sa wakas ay ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, nagbanta si Hamari na puputulan nito ang ulo niya. Kinilala ni Kyoka na maaaring hindi komportable ang iba sa isang lalaki bilang isang caretaker, subalit magaling si Yuki sa paglilinis at mahalaga din siya sa kanyang kakayahan, hinihiling niya na subukan nilang maging mabait sa kanya at sinabi kay Yuki na huwag mag-alala dahil puputulan niya ang pagkalalaki niya kung may gagawin siyang mali. Nang gabing iyon, si Shusho, na nanliit sa kanyang maliit na anyo, akala niya nahuli niya si Yuki na namboboso sa isa sa mga babae kaya nagbanta siyang magsusumbong sa commander. Ipinaliwanag ni Shusho na ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na lumaki o lumiit, at kumuha siya ng compromise na larawan at na-curious siya kay Yuki kaya binabantayan niya ito. Sinubukan linawin ni Yuki na naglilinis lang siya, ngunit hindi interesado si Shusho sa kanyang mga dahilan at inakala ni Yuki na sinusubukan siyang e-blackmail ni Shusho para sa pera, pero gusto lang ni Shusho na gawing kawili-wili ang mga bagay. Gusto niyang maging alipin niya si Yuki. Ngunit sinubukan niyang ipaliwanag na siya ay alipin na at pinilit siya ni Shusho na linisin ang kanyang kwarto at nabigo ang kanyang tangka na burahin ang larawan. Inutusan din siya nitong labhan ang kanyang damit, ngunit ito'y naging isa pang pagkakataon para kumuha si Shusho ng isa pang nakakainis na larawan at habang malungkot na naglalakad si Yuki dahil sa pangbubuli sa kanya, nakita niya sina Kyoka at Hamari na nagtatraining sa labas. Biglang may lumitaw na Shuki at ginamit ni Kyoka ang pagkakataon para ipakita kay Hamari kung paano ito gawin, ganap niyang winasak ang halimaw na parang galing sa low-budget na anime, ikinagulat ni Yuki at ikinamangha naman ni Hamari. Hindi makapaniwala si Yuki kung paano niya ito agad na pinatay, at napagtanto niyang hindi niya dapat maging kalaban si Kyoka at doon ay dumating si Nai at ibinunyag na aalis sila ni Hamari para sa isang pulong.
kaya may iwan si Yuki kasama si Shusho para protektahan ang dormitoryo. Pinilit siya ni Shusho na magmasahe sa kanya at ibinunyag na lumaki siyang walang ama. Pumunta siya sa Mato para maghanap ng excitement kahit na nangangahulugan ito ng panganib sa kanyang buhay. Nagpasya silang maglaro ng video games, subalit sinabihan siya ni Yuki na magaling siya at nagpustahan sila kung saan sa una ay nag-alangan si Yuki na tanggapin, ngunit kalaunan ay nagpasya na mananalo at dapat na mag-apologize si Shusho sa kanya tungkol sa hindi magandang pagtrato sa kanya. Ngunit talo siya sa bawat laro at dahil dito, nawala ang kanyang shirt at biglang kailangan nilang magmadali palabas dahil may lumitaw na higanteng Shuki na umaatake sa barrier. Iniisip ni Yuki na dapat silang manatili sa likod kaso ipinakita ni Shusho kung gaano siya kalaki. Ginawa ni Yuki ang lahat ng kanyang makakaya para makasabay, ngunit mabilis na lumalapit ang mga higanteng ito para makipaglaban at sinubukan ng monster na makipaglaban kay Shusho, ngunit madali niya itong nahuli at binagsak sa lupa. Namangha si Yuki nang madali niyang mapagtagumpayan ito. Ipinadala ni Shusho ang halimaw sa himpapawid bago ito suntukin pababa at durugan sa ilalim ng kanyang mga paa, nang liit si Shusho ng kaunti dahil ang pagiging ganoong kalaki ay lubhang nakakapagod. Habang ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay, isa pang higanteng blob ng halimaw ang umaatake sa kanya at nagsanib pa ang iba pang mga Shuki dito upang gawin itong mas malaki, at mabilis na napagtanto ni Shusho na maaaring lumala ang sitwasyon kung hindi niya agad matatapos ang laban. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan para lumaki palalo, kaso sa hindi malamang dahilan ay hindi ito gumana at sa huli ay nahuli siya ng mga halimaw kaya hindi siya makagalaw, at nasuntok siya ng kalaban. Si Yuki ay lubos na nawalan ng pag-asa at wala nang magawa kundi panoorin, habang ang higanteng halimaw ay nakakalamang na may isa pang malakas na suntok. Hinahangad ni Yuki na sana ay makapag-transform siya sa sandaling iyon, ngunit imposible ito nang wala si Kyoka. Nais niyang may magawa siya at naalala niya na nag-transform siya nang madilaan niya ang kamay ni Kyoka. Naisip ng henyo na halikan ang isang bagay na pagmamay-ari ni Kyoka kaya dali-dali siyang pumunta sa laundry room. Hindi gumana ang pagdila sa kanyang guwantes subalit nagsimula ito ng pagbabago, kaya tama ang kanyang direksyon at ang pagsubo ng kanyang mukha sa shirt niya ay nag-transform sa kanyang paa, ngunit kailangan niya ng isang bagay na magdudulot ng mas malakas na reaksyon. Sa huli ay natagpuan niya ang kanyang boots, ngunit nagsimula siyang magtanong kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kanya bilang isang tao. Lumalala na ang sitwasyon para kay Shusho sa labas, kaya dali-dali siyang lumabas na may dala-dalang boots ni Kyoka. Wala nang oras, kaya kailangan niyang kumilos ngayon kung talagang gusto niyang maging bayani, kahit na nangangahulugan ito na dilaan ang isang boots at malungkot na ginawa nga ito ni Yuki at biglang sumabog ang kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Pabalik sa labanan, napagtanto ni Shusho na maaaring nasobrahan siya sa pag-transform sa kanyang jumbo size at di nagpapakita ng pagbagal ang halimaw, ngunit napagtanto ni Shusho na malapit na siyang bumalik sa normal na sukat. Biglang bahagyang nag-transform na si Yuki at tumakbo patungo sa kanya, determinadong subukan ang kanyang makakaya kahit hindi siya ganap na malakas. Pinigilan ni Shusho ang halimaw na makagalaw at binigyan si Yuki ng perpektong target. Binigyan niya ito ng isang malakas na sipa, lubos na winasak ang ulo ng halimaw at nanalo sa labanan at inisip ni Shusho na sobrang walang ingat si Yuki sa pakikipaglaban na may kalahating lakas, ngunit ginawa niya ito dahil tinawag siya ni Shusho na duwag at sinabihan na lumayo bago ang labanan. Pagkatapos, inayos ni Kyoka ang katawan ni Yuki dahil mayroong masakit na epekto sa pagpuwersa ng pagbabago sa kanyang katawan. Tinukso siya ng iba dahil hindi siya makagalaw pagkatapos ng ilang minuto ng labanan, ngunit sinabi niya na hindi pa niya natutunan kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nagtataka siya kung dapat ba nilang ayusin ang barrier, ngunit ipinahayag ni Kyoka na ang mga barrier na nagpoprotekta sa mahahalagang lokasyon ay may espesyal na katangian, kaya hanggat ang pinsala ay kaunti lang ay mag-aayos ito ng kusa. Napagtanto ni Yuki na ito ang nagpapaliwanag sa nangyari noong inatake sila ng Shuki kanina. Bumalik si Kyoka sa pag-aayos kay Yuki, ngunit sobrang sakit nito at naiisip niya kung ito ba ang gantimpala niya sa pagpoprotekta sa dormitoryo. Pinagalitan ni Kyoka si Shusho dahil sa pagmamaliit sa kanilang kalaban, at inutusan siyang tumulong kay Yuki sa kanyang mga gawain bilang parusa. Kaso nang umalis sila ay ipinahayag ni Shusho na mayroon pa siyang mas controversial na mga larawan, kaya patuloy siyang magiging amo ni Yuki.
Napagtanto ni Yuki kung gaano kalala ang kanyang sitwasyon at nagtataka siya kung magiging malaya pa siya. Sa ibang lugar ay nakita natin na nasira ang isang barrier at dumating ang isa pang puwersa ng demonyo upang alamin ang sanhi, at sinabi ng isa sa kanila sa iba na ipaalam ito sa kanilang commander. Ang natitirang babae ay naghahanda para sa laban at napagtanto niyang ang kanyang kalaban ay hindi ordinaryong Shuki. Lubos na binaliwala ng halimaw ang kanyang atake at hinuli ang dalawang tumakas, at ipinakita ang sarili nito na itulak ang unang babae pabalik. Ang Mega Shuki ay handa nang kainin siya, subalit inutusan ito ng isang misteryosong babae na tumigil at habang nakasakay sa Shuki, ipinaliwanag ng misteryosang babae na nararamdaman niya ang presensya ni Yuki sa lugar ng Mato at oras na para bisitahin siya. Samantala, dinala ni Kyoka si Yuki sa pamamagitan ng isang gateway at pinapahintay siya habang may mahalagang papeles siyang inaasikaso. Hindi makapaniwala si Yuki sa kung gaano kabaliw ang paglalakbay sa ibang dimensyon dahil 50 minuto lamang ang biyahe sa kabilang panig para makarating doon. Bumalik si Kyoka, kaya doon ay sinabi niya sa kanya na tamasahin ang sariwang hangin habang maaari dahil bihira ang pagkakataon na magkaroon ng oras na libre. Nagtataka si Yuki kung saan sila pupunta ngunit hindi siya sinagot ng seryosong si Kyoka. Pabalik sa Mato, hinahanap ni Shusho si Yuki at nalaman niyang dinala siya ng commander sa pamamagitan ng Yamagata Passage. Medyo nagulat siya sa unang ngunit naalala niya ngayon ay isang mahalagang araw. Kasama si Yuki, dinala siya ni Kyoka sa isang sementeryo at ipinaliwanag niya na may insidente noon, kung saan dumaan ang maraming Shuki sa mundong ito at isa sa kanila ay partikular na malakas. Malinaw na naalala ni Kyoka ang araw na iyon at inilarawan niya ang malakas na behemoth na may solong sungay. Talagang tamatak ito sa kanya bilang bata habang pinupuksan nito ang kanyang bayan, kaya tinawag niya itong Unicorn. Lahat ng Shuki na tumawid ng araw na iyon ay tinanggal ng Demon Defense Force na dumating upang tumulong, ngunit matapos suriin ang mga talaan, natuklasan ni Kyoka na ang Unicorn ay nakatakas. Ito lang ang Shuki na gumawa nito at gumamit ito ng gateway para bumalik sa Mato. Buhay pa ang Unicorn na ito at nagagalit si Kyoka habang ipinaliwanag niya na mayroon siyang personal na laban-laban sa malakas na demonyong ito. Nagsumpa siyang wawakasan ang pag-iral nito, at gusto ni Kyoka na tiyakin ni Yuki na handa siya para sa araw na iyon at ito ang dahilan kung bakit niya dinala si Yuki sa sementeryo, upang ipakita sa kanya ang lahat ng taong nais niyang ipaghiganti. Pagkatapos ay dumating na ang oras para bumalik sa Mato. Kaso gusto ni Yuki na magpahinga muna ng kaunti at tiningnan ni Yuki ang mga review sa Yelp at nalaman niyang sikat ang isang cafe malapit doon sa kanilang mga parfait. Ipinaliwanag ni Kyoka na mas mahalaga ang pagbabalik sa Mato, subalit madali siyang napapayag ni Yuki sa pamamagitan ng larawan ng isang kaakit-akit na parfait. Nagulat si Kyoka sa pagiging assertive ni Yuki kaso mas nababahala pa rin siya sa Mato. Inilahad ni Yuki na nawala ang kanyang kapatid sa isang model mishap kaya naiintindihan niya ang nararamdaman ni Kyoka. Matalino si Yuki dahil sinabi niya na maaaring mawala ang pagkakataon ni Kyoka para sa paghihiganti kung siya ay mamamatay sa kanyang pagsisikap. Napagtanto ni Kyoka na hindi lang assertive si Yuki, kundi mapanghikayat din at natagpuan ni Kyoka na masarap ang lasa ng parfait at ang ngiti niya ay nagdala kay Yuki ng mga alaala tungkol sa kanyang kapatid. Palagi silang magkasundo at lagi siyang hinihikayat na matuto ng mga bagay tulad ng pagluluto at paglilinis. Biglang nakatanggap si Kyoka ng tawag na pang-emergency mula sa Mato at hindi ito tungkol sa buhay at kamatayan kaso mayroong seryosong nangyayari. Biglang natapos ang kanilang break time at hinikayat ni Kyoka si Yuki na mag-transform sa kanyang demon form upang mabilis silang makabalik. Ginantimpalaan ni Kyoka si Yuki dahil bahagi ito ng kanyang kapangyarihan. Sa pulong, ipinaalam kay Kyoka na may natuklasan sa mga patrol na isang hugis crater na formation na lumitaw kasama ang malaking bilang ng Shuki. Isang sulyap lang ni Yuki sa iPad at nagulat siya na makita ang daan-daang Shuki sa radar. Namangha rin si Kyoka dahil hindi pa niya nakita ang ganito dati. Ginamit ni Nai ang kanyang kakayahan para ipahayag na hindi umaalis ang mga Shuki at tila gumagawa ng uri ng pugad. At ang pagpuksa sa lahat ng mga Shuki na ito ay magiging malaking gawain para sa kanilang squadron at dito ay napupuno ng determinasyon si Yuki. Idineklara ni Kyoka na gagamitin nila ang tatlong sasakyan at nagulat si Yuki na ituring siya bilang isa sa mga sasakyang ito. Maagang umalis si Yuki kasama ang iba at tinawag siya nilang Wild Beast. Pagdating ni Yuki at Kyoka sa crater,
Naisip niya kung gaano nakakakilabot kung mayroong maipit doon kasama ang lahat ng Shuki. Gusto niyang simulan ang pagpuksa sa kanila ngunit sinabihan siya ni Kyoka na maghintay sa kanyang utos. Una nang umatake ang iba at ipinaliwanag ni Kyoka na kung lalabas ang mga Shuki, mas madali itong mapuksa kaysa isa-isa, malalakas ang mga Shuki ngunit simple ang kanilang estilo ng paglaban. Basta't susundin nila ang kanilang estratehiya, imposible para sa kanila na matalo at sinabihan ni Kyoka si Yuki na maging handa dahil sisimulan nila ang kanilang pag-atake kapag umabot na sa rurok ng laki ang isang higanteng Shuki. Biglang may lumabas na makapangyarihang sinag mula sa kawalan at tinamaan si Shusho. Sa pagtingin kung saan ito nanggaling, doon ay napagtanto nila na ito ay mula sa isang solong sungay na halimaw. Agad na nakilala ito ni Kyoka bilang ang halimaw na pumatay sa maraming tao. Inatake nito sila at lubos na winasak ang kanilang truck at ang babae na nakasakay dito ay nagpahayag na sumali siya sa labanan. Nagulat si Hamari na makapagsalita ang babae dahil inakala niyang isa itong halimaw, ngunit ito'y nagalit lamang sa kanyang reaksyon at nagpaputok siya ng malakas na atake, ngunit nagawang harangin ito ni Hamari sa pamamagitan ng pag-transform ng kanyang braso sa isang kalasag. Gayunpaman, masyadong malakas ang atake at nasira ang kalasag ni Hamari at siya ay tinamaan ng mapanirang sinag. Mabilis na sumugod si Yuki at Kyoka para umatake at nagawa nilang maitulak pabalik ang unicorn. Nasiyahan ang babae sa kanilang kapangyarihan, ngunit galit si Kyoka na muling makaharap ang halimaw na ito at natuwa ang babae na may palayaw sila para sa demonyo, at si Yuki naman ay nagulat sa kung gaano kakilakilabot ang hitsura ng halimaw na sumisira sa bayan ni Kyoka. Lahat sa kanilang koponan ay nasa masamang kalagayan, at hinihingi ni Kyoka na malaman kung sino ang babae at ipinaliwanag ng babae na siya ang pinakamalaking kaaway ng Demon Defense Force, at nagulat si Kyoka nang ilabas ng babae ang isang motto peach. Nagtaka ang babae kung nakita ba ni Kyoka ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit hindi sumagot si Kyoka at ginamit ng babae ang peach bilang panggambala para makagawa ng sneak attack, ngunit agad na naharangan ito ni Yuki. Gumamit sila ng isang uri ng galaw ngunit walang epekto ito sa babae. Ipinaliwanag ng babae na palaging sumusunod sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid noong bata pa sila, ngunit nang lumaki ito ng kaunti, naging pasaway ito. Habang nakakalamang ang babae sa labanan, ipinaliwanag niya na ang paglaki ng kanyang kapatid ay nangangahulugan lamang na maaari na niyang simulan na turuan ito ng tamang asal. Hindi matukoy ni Yuki kung ang babae ay isang Shuki o hindi, ngunit tiyak niya na naiba siya sa anumang kalaban na kanyang nakaharap. Naghahanda ang babae na banggitin ang pangalan ng kanyang kapatid ngunit naputol siya ng biglaang pagsanib ng mga Shuki sa isang higanteng halimaw. Labis na nagalit ang babae sa pagkagambala, subalit pinaalala nito kay Yuki ang tungkol sa kanyang kapatid at nagngingit-ngit sa galit ang babae dahil sa pagkagambala, habang pinag-uusapan ang kanyang kapatid at agad niyang dinurog ang higanteng halimaw. Pinakain niya ang labi ng demonyo sa unicorn, at doon lang napagtanto ni Kyoka na maaaring siya ang Supreme Commander ng mga Shuki. Nadismaya ang babae na hindi alam ng iba ang tungkol sa kanya at madali niyang inihilagan ang atake ng ating bayani. Ipinaliwanag niya na ito ay isang mundo na puno ng sumpa at pinaghiwalay sina Kyoka at Yuki gamit ang isang atake. Humanga ang babae sa lakas ng Shuki ni Kyoka at hinawakan ito. Natatakot si Yuki na baka durugan siya ng babae tulad ng ginawa niya sa higanteng halimaw, ngunit nagulat ang babae nang ma-realize niyang hindi ito isang Shuki, at nang akmang aabutin niya si Yuki doon ay agad namang bumalik si Kyoka sa labanan para itulak siya palayo. Nagawa ni Kyoka na makapinsala at sumugod ulit para sa isa pang atake, ngunit hinadlangan siya ng unicorn at nakatakas sila kaso hinamon ni Kyoka na bumalik ang mga duwag. Lubos na nasa saklaw ng galit si Kyoka dahil kung tatakbo sila mula sa kanya, gagawin niya ang ginawa ng unicorn sa mga tumakas na taga-nayon at sinusumpan niyang wawasakin niya sila mula sa likuran, ngunit nang lumingon siya para hanapin si Yuki, nakita niyang abala siya sa pagtulong sa kanilang koponan. Kinain ni Kyoka ang kanyang pride at sinabi kay Yuki na ang kaligtasan ni Hamari at Shusho ang kanilang pinakamahalagang prioridad kaya iiwas muna sila. Nagsisisi si Kyoka na hinayaan niyang sakupin siya ng galit at napagtanto niyang muntik na itong ikapahamak ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Pagbalik nila sa dormitoryo, ipinaliwanag ni Kyoka na magaan lamang ang mga sugat ng kanilang team at sila'y ganap na gagaling kinabukasan. Ang kakaibang gantimpala kay Yuki ngayon ay ang pagtapak sa kanya,
na nagdudulot sa kanya ng takot sa mga hinihingi ng kanyang panloob na psyche. Humingi ng tawad si Yuki dahil nakatakas ang unicorn, ngunit hindi siya sinisi ni Kyoka dahil mas mahalaga ang ligtas na makalabas ng kanilang team. Napag-isipan ni Kyoka na ang babae ay maaaring isang bagong species ng Shuki. Hindi siya makapaniwala na may isa sa kanila na nakakaintindi ng kanilang wika at tiyak na magugulat ang mundo sa balitang ito. Nagulat si Kyoka nang sabihin ni Yuki na sa tingin niya ay mukhang kapatid niya ang babae. Nagkaroon din ito ng kakaibang reaksyon nang makita ang mukha ni Yuki at nagduda si Kyoka dahil walang tao ang maaaring ganoon kalakas. Bukod dito ay wala pang narinig na tao ang naging Shuki at habang nagluluto, iniisip pa rin ni Yuki kung kapatid niya ba talaga ang babae. Ang problema, hindi niya maintindihan kung paano ito nakaligtas o bakit ito lumalaban-laban sa Demon Defense Force, hindi niya alam kung ano ang gagawin kung sakaling makita niya ito muli, ngunit kailangan niyang bumalik sa realidad para tapusin ang pagluluto. Pinapaluhod siya ni Nai para asikasuhin ang ilang bagay bilang kanyang nakatataas, at sinuntok siya nito sa mukha dahil sa paglalagay sa panganib sa lahat at nagbigay daan si Nai. Naiintindihan niyang buong tapang na lumaban si Yuki upang protektahan ang lahat at sinabi niya na siya na ang bahala sa pagluluto upang makapagpahinga si Yuki. Tumulong pa rin si Yuki sa pagluluto at nagpa siya na itabi muna ang pag-iisip kung ano ang gagawin tungkol sa demonyong babae, dahil may trabaho siyang dapat gawin ngayon. Sa ibang lugar, nalaman natin na ang pangalan ng babae ay si Aoba. Pinagtawanan siya dahil sa pagbabalik na may mga sugat subalit inayos siya agad ng kanilang manggagamot na si Coco. Sigurado si Aoba na ang halimaw na kanyang nilabanan ay ang kanyang kapatid na si Yuki, ngunit nagtataka siya kung paano ito nagmukhang isang Shuki at akala niya ay hindi nila pinapapasok ang mga lalaki sa Demon Defense Force, ngunit sa kabila nito, nasiyahan siya sa kanilang muling pagkikita. Pagkatapos maligo, aksidenteng nakita ni Yuki si Hamari kaya naghanda ito na tapusin ang kanyang buhay, ngunit biglang nagbukas ang isang gateway at lumabas ang dalawang babae. Isa sa kanila ay ang commander ng ika-6 na squad na si Azumo at ang isa pa ay ang kanyang pangalawang pinuno na si Azuma. Interesado sila kay Yuki na mukhang nagiging popular, ngunit inutusan siya ni Azuma na tawagin si Kyoka. Nang magtipon ang lahat, pinuri ni Izumo si Kyoka sa pagkakaroon ng isang alipin na marunong gumawa ng masarap na kape. Nagpadala ang Supreme Commander ng isang mensahe tungkol sa paglitaw ng mabangis na humanoid na si Shuki, kaya dumating si Azuma para pag-usapan ito. Karaniwan na kumikilos ng independent ang lahat ng squad ngunit mula ngayon ay magiging mas magkakasama ang Demon Defense Force. Si Azuma ay talagang masungit habang tinutuya niya si Hamari sa paghimatay sa laban-laban sa humanoid. Tinatawag siyang duwag at sinabing binababa niya ang reputasyon ng kanilang pamilya. Sinabi ni Azuma sa kanya na sumuko na lang sa kanyang mga pangarap at umuwi na kasama niya, gayunpaman ay ipinaliwanag ni Izumo na ang humanoid na si Chuki ay talagang malakas, at sinang-ayunan ito ni Kyoka at naiintindihan kung bakit sila inutusang magtulungan. Ipinahayag ni Azuma ang kanyang kumpiyansa sa pakikipagtulungan kay Kyoka kaso wala siyang tiwala sa team nito. Sinabi niya ng walang galang at di niya binanggit ang mga pangalan ngunit may tiyak siyang magsasayang lang ito ng oras sa kanila. Nakakuha si Kyoka ng ideya at itinuro na mahalaga para sa kanila na masuri ang lakas ng bawat isa. Para dito ay iminungkahi niyang magdaos sila ng isang inter-squad model exhibition match. Nagulat ang lahat at agad na naisip ni Yuki na isang sports match ito subalit salamat na lang at itinama siya ni Nate. Sinabing ito ay isang paligsahan ng lakas at kasanayan sa pagitan ng mga squad. Gusto ni Kyoka na ito ay single combat, kaya pumayag si Izumo at kailangang maghanda muna siya, kaya umalis sila at biglang humingi si Hamari ng tulong kay Kyoka para maghanda para sa laban. Ipinaliwanag ni Kyoka na hindi ito magiging madali, ngunit ipinahayag ni Hamari na gagawin niya ang lahat basta't ibig sabihin ay mananalo siya. Pumayag si Kyoka at sinabi sa kanyang magsimula na agad sa pagsasanay. Pagkatapos ay lumapit si Hamari kay Yuki at inihayag na ang kanilang kasunduan ay nangangahulugang si Yuki ay magiging alipin niya ngayon. Matapos mag-enjoy sa pagluluto ni Yuki, ibinunyag niya na ang kanyang lihim na sangkap ay chicken fat. Tinawag siya ni Hamari na mahusay na alipin, kaya nagtaka siya kung paano iyon nangyari sa simula at ang sagot ay simple, ito ay para sa kapakanan ng model exhibition, at idineklara ni Hamari na kailangan niyang manalo. Alam ni Kyoka na ang ugali ni Azuma ay talagang nakakasakit kay Hamari,
kaya't nagbigay ang laban na ito ng pagkakataon kay Hamari na magturo ng leksyon at habang sila ay naglalakbay para sa pagsasanay, hindi pa rin maunawaan ni Yuki kung paano siya naging alipin ni Hamari. Ipinahayag ni Hamari na ang pag-transform ng mga bahagi ng kanyang katawan patungo sa mga sandata ay hindi talaga ang kanyang pangunahing kakayahan, ipinakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakita kay Yuki ng kanyang telepono, ngunit mukha lamang itong isang uri ng trading card game. Ipinaliwanag ni Hamari na ang kanyang kakayahan ay tinatawag na learning, na nangangahulugang maaari niyang matutunan ang mga kakayahan ng ibang tao at gamitin ang mga ito para sa kanyang sarili. Itinuro ni Yuki kung gaano ito kalakas, at sinabi ni Hamari na kailangan lang niyang piliin ang kakayahan ng isang tao gamit ang kanyang telepono at ipatupad ito. Pinili niya ang kakayahan ng commander ngayon, kaya maaari niyang gamitin ang kakayahan ni Kyoka. Nagtataka si Yuki kung alam ba ni Hamari ang lahat ng detalye ng kakayahan ni Kyoka, ngunit ang alam lang niya ay ito ay pisikal na nakakapagod at iniisip ni Hamari na nangangahulugan lamang ito na kailangan niyang gumawa ng mas maraming gawaing bahay, tulad ng paglilinis at paglaba at idineklara niyang hindi niya ito intindihin basta't matatalo niya lang ang kanyang kapatid. Biglang napalibutan sila ng mga Shuki, kaya't pinatransform ni Hamari si Yuki at nagtransform si Yuki, ngunit iba ang proseso sa pagkakataong ito at iba ang hugis niya kumpara sa kung kailan ginagawa ito ng commander, at mas mabilis si Demon Yuki. Iniisip niya kung gaano siya kabilis gumalaw sa form na ito, at mas mabilis pa siya kaysa kay Kyoka at ang pangunahing problema lang ay hindi siya kasing lakas, ngunit nagpa siyang gamitin kung anong meron lang sa kanya. Ginamit ni Yuki ang kanyang bilis at nagbitaw ng isang nakakabaliw na barrage ng mga suntok at syempre, namangha si Hamari at naging kumpiyansa na makakatulong si Yuki sa kanya na talunin ang kanyang kapatid. Pagkatapos wasakin ni Yuki ang mga Shuki, nagtaka siya kung bakit pinili ni Hamari ang kakayahang ito sa iba pang maaari niyang piliin. Ipinaliwanag ni Hamari na ito ay dahil nagbibigay ito ng pagkakataon kay Yuki na maging kapaki-pakinabang. Nagsisimula siyang sabihin sa kanya na dapat siyang magpasalamat, subalit tumigil siya nang malaman niya ang presyo sa paggamit ng kakayahan ni Kyoka at matapos gantimpalaan si Yuki sa kanyang trabaho, ipinaliwanag niya na mas mabuti para kay Hamari na gumamit ng ibang kakayahan. Sinabi ni Hamari na gagawin niya kung kaya niya, ngunit mayroong isang bahagi ng pagiging tugma sa kanyang kapangyarihan sa pag-aaral at pinapababa nito ang kalidad ng karamihan sa mga kakayahan niya, na nagiging walang silbi ang mga ito. Halimbawa, kung gagamitin niya ang lumalaking kakayahan ni Shashu, tanging ang kanyang ilong lang ang lalaki ng 1 pulgada at pinaalalahanan siya ni Yuki sa presyo ng paggamit ng kakayahan ni Kyoka, ngunit tinanggap lang ito ni Hamari. Nais malaman ni Yuki kung bakit siya desperado na talunin ang kanyang kapatid, kaya binigyan siya ni Hamari ng kaunting aralin sa kasaysayan at ipinanganak siya sa isang napaka-impluwensyang pamilya na may malalaking pangalan, at matagumpay ang lahat ng kanyang mga nakatatandang kapatid, kaya mataas ang inaasahan sa kanya ni Hamari. Madalas na nagpapakahirap si Hamari bago ang isang malaking kaganapan, nagkakasakit o nagkakalagnat dahil sa kaba, at wala siyang naiipakitang resulta para dito at naiisip ni Yuki kung paano niya maiuugnay ang kanyang sarili sa sitwasyong iyon. Kilala rin ang kahinaan sa kapangyarihan ni Hamari, kaya't madalas siyang tuksuhin kapag hindi niya masabayan ang kanyang mga kapatid. Ito ang kanyang unang pagkakataon mula nang putulin niya ang ugnayan sa kanyang pamilya na patunayan na mali sila tungkol sa kanya. Hinihingi ni Hamari ang kanyang kooperasyon, at naiisip ni Yuki kung gaano kahirap tulungan ang isang taong hindi man lang marunong humiling ng maayos. Ibinunyag ni Hamari na ang kanyang panghuling layunin ay maging isang bayani katulad ng kanilang commander. Umaasa siya na magiging isang bagong bersyon siya ng kanyang sarili kung matalo niya si Azuma. Nais ni Hamari na magningning ang ibang bahagi ng kanyang katawan, at maiuugnay din iyon ni Yuki sa kanyang sarili. Itinuro ni Hamari na may kulang pa para sa laban, at iyon ay ang finishing move para wasakin ang kanilang kaaway at ngayon na nag-iisip na talaga si Yuki tungkol dito, napagtanto niya na ang kanyang ginagawa lamang hanggang ngayon ay walang habas na pagbibitaw ng suntok at sipa na parang baliw. Mayroon siyang sariling mga dahilan para gustuhin na maging mas malakas, at nagsimula siyang magtaka kung si Hamari ba ang susi sa pagbubukas ng isang bagong landas at kumbinsido na dito si Yuki at sumang-ayon na tulungan siya. Pinaalalahanan siya ni Hamari na siya ay kanyang alipin at ipinaliwanag na ang kakayahan ng kanyang kapatid ay tinatawag na Golden Hour,
na nagbibigay sa kanya ng kontrol sa oras at kabilang ang pag-freeze at pag-rewind nito. Matapos marinig ito, na-realize ng dating may kumpiyansa at optimistic na si Yuki na nasa mahirap silang kalagayan, at sa dorm ng ibang squad ay naramdaman ni Azuma na pinag-uusapan siya ng kanyang kapatid. Nangako siyang ilalagay niya si Hamari sa kanyang lugar sa model exhibition at hindi siya makapaghintay para sa araw na iyon. Sa panahon ng pagsasanay, ipinahayag ni Hamari na bagamat mapanganib ang kapangyarihan ni Azuma, ito naman ay nag-uubos ng enerhiya. Napapagod siya kung gagamitin niya ito ng maraming beses at doon sila mananalo. Itinuro ni Yuki na ang katotohanang makakagamit si Azuma ng kanyang kakayahan ng higit sa isang beses ay malaking problema na, ngunit may higit pa. Ipinaliwanag ni Hamari na gumagawa si Azuma ng kakaibang pose para i-trigger ang kanyang kakayahan, isang rutina na pinaniniwala ang nagpapahusay sa kanyang mga kasanayan at dahil dito, inirekomenda ni Yuki na gamitin nila ang kanyang mabilis na bilis para sa kanilang finishing move. Sumang-ayon si Hamari at nagplano na gumamit ng ultra-fast maneuver na hindi magbibigay ng oras kay Azuma para mag-freeze o mag-rewind ng oras. Dapat din itong sapat na malakas para matalo si Azuma sa laban ng tuluyan. Sinubukan ni Yuki ang isang mabilis na hakbang pasulong papunta sa isang suntok sa ulo, ngunit kailangan itong mahasa sa isang nakamamatay na suntok na hindi maiiwasan at pinapagana ni Hamari si Yuki na ilaan ang lahat ng kanyang lakas sa isang bahagi ng kanyang katawan, kaya ginawa niya ito sa kanyang mga binti at naging higanti ang mga ito. Biglang lumitaw ang mga Shuki. Tamang-tama para magsilbing practice dummies at ginawa si Yuki na mas mabilis pa dahil sa kanyang higanteng mga binti, ngunit hindi masyadong maganda ang unang pagtatangka niya sa espesyal na galaw. Pagkatapos talunin muli ang lahat ng Shuki, napagtanto ni Yuki na sobra ang kanyang ginawa dahil pagod na pagod ang kanyang mga binti at malinaw na nawalan siya ng lahat ng lakas sa kanyang mga braso, dahil ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang mga binti. Natukoy ni Hamari na kailangan niyang patuloy na mag-eksperimento dito hanggang maperpekto niya ang kanyang teknik, at ginantimpalaan siya ngayon ng isang magandang haplos sa ulo at dumating si Kyoka sa kanilang susunod na sesyon ng pagsasanay, at namangha sa pagkakaiba ng hitsura ni Yuki. Pinuri rin niya si Hamari sa pag-iisip ng isang magandang finishing move ngunit nagtaka kung bakit siya nanonood mula sa malayo, sa paalala ni Kyoka na may mahalagang asensya sa paggamit ng kanyang kakayahan. Pinayuhan niya si Hamari na ipagmalaki siya habang umaalis. Tumatagos ang kanyang mga salita sa isip ni Hamari, kaya't sumakay siya kay Yuki at ipinaliwanag na siya ay sasakay sa kanya sa panahon ng exhibition match. Iniisip ni Hamari kung paano ang kakayahan ni Kyoka ay nangangailangan na kontrolin niya ang kanyang alipin, hindi lang umupo at mag-coach sa kanya at hinawakan ni Hamari ang mga kadena ni Yuki at inutusan siyang ilaan ang kanyang lakas sa kanyang mga binti. Ginawa ito ni Yuki at kakaibang napansin niya na mas maraming lakas ang dumadaloy sa kanya kaysa sa dati. Inutusan siya ni Hamari na durugan ang unang Shuki na makikita nila, at madali niyang nawasak ito. Hindi makapaniwala si Yuki sa nagawa niya, at napagtanto nila na ito ang hindi mababayarang galaw na finishing move na kanilang pinagtatrabahuhan at hindi sigurado si Yuki kung kaya niyang ulitin ito, ngunit sa swerte nila, maraming practice dummies ang lumitaw para tumulong. Pagkatapos talunin silang lahat, mas pagod si Yuki ng milyong beses kaysa sa dati at natanggap ni Yuki ang kanyang susunod na gantimpala at nangako na pagbubutihin niya ang bagong teknik na ito para magamit muli sa hinaharap. Nagsimula ang isang sweet training montage na nagpapakita kung paano naging mas malakas si Yuki. Sa araw ng exhibition match, dumating si Izumo at ang iba pa at mapapansin ni Zuma na may plano si Hamari subalit sinusubukan niyang magdulot ng pagdududa sa kanyang isipan, dahil hindi niya iniisip na magagawa ito ng kanyang kapatid. Medyo nagulat si Hamari kaso dumating si Yuki para sabihin sa kanila na malapit nang magsimula ang laban. Nakita ni Yuki na nababahala si Hamari kaya sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at ipinapaalala sa kanya na pinaghirapan nila ito. Nabawi ni Hamari ang kanyang kumpiyansa at ginagarantiya na mananalo sila. Kapag handa na ang lahat, isinulat nila ang kanilang mga pangalan para magamit ni Gina ang kanyang kakayahan at pinapayagan rin siya nito na lumikha ng isang barrier sa pamamagitan ng pagguhit ng linya sa lupa na nagsisilbing hangganan. Tanging ang mga pumirma ng kanilang mga pangalan ang makakapasok at bukod dito, ang anumang pinsalang natamo sa panahon ng labanan sa loob ng barrier ay magagamot. Magiging referee si Gina at natutuwa siya na makasaksi sa aksyon ng Demon Defense Force.
Hindi lahat ay naniniwala na ang kapangyarihan ng Peaches Grant ay batay sa kalikasan at kaalaman ng isang tao, ngunit naniniwala siya dito at dahil dito, sabik siyang makita ang mga kapangyarihan ng lahat at ang barrier ni Gina ay kayang tiisin ang lakas ng libong Shuki at umaasa rin sila sa kanya na mahuhusgahan ang laban. Halatang halata ni Yuki na fangirl si Gina ng Demon Defense Force, ngunit ibig sabihin din ito na ayaw niya sa mga lalaki at sinay naman na bilang non-fighter, ay ang trabaho niya ay suportahan ang kanyang mga kasamahan. Sa simula pa lang, ang round 1 ay magiging sa pagitan ni Hamari at ni Azuma at ang mga patakaran ay kung sino man ang sumuko o man-knockout ang siyang matatalo, hinihikayat silang maglaban ng buong lakas dahil sa aayusin rin naman ang mga pinsala. Plano ni Azuma na ibalik si Hamari sa bahay kapag tinalo niya ito, ngunit ipinaliwanag ni Hamari na hindi na siya ang parehong tao tulad ng dati at idineklara niyang mananalo siya at pinatransform si Yuki. Hindi tinanggihan ni Azuma ang isang dog handler na gamitin ang kanyang aso sa labanan, kaya pinayagan niyang makilahok si Yuki sa laban. Sa paghahanda ng magkabilang panig, nagsimula ang laban at sinimulan ni Azuma sa pamamagitan ng pagbabala sa kanyang kapatid ngunit bago pa man siya matapos sa kanyang pagsasalita, hinihingal na siya mula sa mabilis na atake ni Yuki. Wala siyang ideya kung saan ito nanggaling ngunit pinagsama-sama niya ang sarili para i-rewind ang oras ng 5 segundo, bumalik ang oras sa simula ng laban, ngunit napansin ni Hamari na pagod na si Azuma. Swerte para sa kanila, nagplano sila sakaling hindi nila siya matapos sa isang suntok at inihahanda ni Azuma na alamin kung bitag lang ba ang kanilang unang atake, at iniisip kung paano hindi napansin ni Hamari na mas lumakas ang kanyang kakayahan sa manipulation ng oras. Si Azuma ay nagpahayag na hindi kailanman matalo ng mga nakababatang kapatid ang mga nakatatandang kapatid at ginamit niya ang kanyang kakayahan na tinatawag na prime time. Hindi binigyan ni Hamari ng pagkakataon ang kanyang kapatid at pinapagawa kay Yuki ang isang hindi makakapaniwalang mabilis na atake. Nagawa ni Azuma na gamitin ang Golden Hour para i-rewind ang oras ng 5 segundo bago pa man ang atake, eksakto bago sila pumasok sa saklaw ng atake ni Azuma at pagkatapos ay pinatigil niya ang oras ng 5 segundo. Sa kasamaang palad para sa kanya, napansin niya na nakalabas sila sa kanyang saklaw at nagsimulang ma-realize ni Azuma na sadyang binabago nila ang kanilang tactics. Natutuwa si Hamari na nakita niyang nasasayang ng kanyang kapatid ang kanyang kakayahan, kaya sinabi niya kay Yuki na manatili sa plano. Namangha ang mga manunood na makita si Yuki na gumalaw ng mas mabilis pa sa bala, at naging malinaw na sinisikap ni Hamari na lituhin si Azuma habang sila ay patuloy lang na tumatakbo sa mga bilog. Nadama ni Yuki kung gaano kadesperado si Hamari na manalo at inulit kung paano niya dapat tulungan si Hamari na talunin si Azuma. Binilisan pa ni Yuki ang kanyang takbo at hinikayat sila ng kanilang munting seksyon ng pag-cheer. Naglabas si Azuma ng isang baril na espesyal na binago para sa paggamit sa laban, ngunit sobrang bilis ni Yuki sa form na ito kaya hindi siya matamaan. Lalo pang nainis si Azuma. Ngunit natuwa si Yuki na naililigaw nila siya sa balanse gaya ng kanilang plano at nanood si Izumo at naaliw na ang laban ay talaga namang maganda ang kinalabasan. Akala ng lahat ay para lamang kay Kyoka ang paglilingkod ni Yuki, ngunit ngayon ay malinaw na kaya niyang ialay ang kanyang sarili sa isang bagong amo. Habang lumalaban ang dalawa ay namangha si Hamari na makitang nahihirapan siyang lumaban kay Yuki para sa kanya. Higit pa sa inaasahan niya ang kanyang pagsisikap kaya't naisip niya na dapat siyang humingi ng paumanhin sa pagbibigay sa kanya ng matinding pressure, ngunit kailangan muna nilang manalo sa laban at inaalala ni Hamari sa kanyang sarili na maaaring gamitin ni Azuma ang Golden Hour, subalit kailangan niyang gawin ang kanyang kakaibang pose muna. Sa sandaling makita nila siyang nagsisimula sa pose, nagpa siya silang umatake o umurong at batay sa kanyang pag-uugali. Maaari nilang masabi kung nagamit na niya ang kanyang kakayahan o hindi. Kung bigla siyang mukhang pagod, patunay lang ito na kakatapos lang niyang i-rewind ang oras at kung hindi, kailangan nilang iwasan siya habang umiiwas sa mga bala at natukoy ni Hamari na maaari lang gamitin ni Azuma ang kanyang kakayahan ng ilang beses sa pinakamahusay dahil malaking pag-ubos ito ng kanyang enerhiya. Kung mapagod nila ito, siguradong mananalo sila at alam na ni Azuma ang eksakto kung ano ang iniisip ni Hamari at nalaman niya ang kanyang estratehiya at sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang gamitin ang kanyang huling alas. Inakala ni Hamari na isa na namang Golden Hour ang gagamitin nito at wala sila sa saklaw nito, ngunit mali siya dahil ginamit ni Azuma ang prime time para patigilan ang oras ng 10 segundo.
na nag-freeze sa mas malaking area na sumaklaw sa lahat at wala ng paraan si Hamari para makatakas. Nangako si Azuma na talunin ang kanyang kapatid para madala siya pauwi at gawing bangungot ang kanyang buhay. Nagpaputok siya ng maraming bala sa kanyang kapatid bago matapos ang 10 segundo at nang bumalik ang oras sa normal, tinamaan ang ating mga bayani ng mga bala nang hindi man lang nakita ng sino man kung ano ang nangyari. Akala ng lahat ay mananalo si Hamari sa laban, ngunit ngayon ay tila siya na ang natalo at ipinaliwanag ni Azuma ang kanyang kakayahan na prime time sa pamamagitan ng paggawa ng panghuling pose, sa pamamagitan nito ay kaya niyang doblehin ang haba ng oras na kanyang makokontrol. Ang tanging kahinaan lang ay mas matagal itong mag-activate kumpara sa golden hour. Alam ni Azuma na nagsisimula ng masanay ang kanyang kapatid sa kanyang ibang pose, kaya't wala na siyang ibang pagpipilian kaso nagulat ang lahat ng nanonood dahil hindi nila alam na kaya ni Azuma na patigilan ang oras sa buong 10 segundo. Hindi makapaniwala si Hamari na itinago ng kanyang kapatid ang kakayahang ito, ngunit ipinaliwanag ni Azuma na ang isang henyo tulad niya ay lalo lang gumagaling sa paglipas ng panahon, ang hindi pagkakasama nito sa kanyang mga bilang ang naging dahilan ng pagkatalo ni Hamari. Binanggit ng tagapagsalita na nakakuha si Hamari ng kalamangan dahil sa bilis ni Yuki, ngunit sinira ito ni Azuma gamit ang kanyang trump card sa paglulunsad ng kanyang prime time na kakayahan, na siyang lubusang nagbago ng takbo ng laban. Natatakot si Nai para sa kanyang kaibigan subalit alam ni Shusho na hindi pa natatapos ang laban, hinikayat nila ang kanilang kaibigan at pinangaralan si Hamari na ipakita sa lahat kung ano ang kakayahan ng kanilang squadron. Hindi naging maganda ang takbo ng mga bagay at alam ni Azuma ang kakayahan sa pag-aaral ni Hamari ng mabuti. Ipinaliwanag ni Azuma na kapag ang kakayahan sa pag-aaral ni Hamari ay umangkop sa isang kakayahan na may kasamang gastos, hindi siya makakapagpalit ng kasanayan hanggang sa mabayaran ang presyo kaya't hindi basta-basta makakapagpalit ng kakayahan si Hamari sa kalagitnaan ng laban. Gusto ni Azuma na higit pang ibaba ang kanyang kalaban habang sila ay nasa ibaba. Pinaalalahanan niya si Hamari sa nakaraan, ipinapaalala niya sa kanyang kapatid na hindi niya kailanman naabot ang mga inaasahan pagdating sa mahahalagang bagay. Ngayon ay walang pinagkaiba, wala ng paraan si Hamari para labanan ang prime time na kakayahan ni Azuma, hinihingi ni Azuma na sumuko si Hamari at nagsimula ng magtaka si Hamari kung ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Ngunit itinuro ni Yuki na sinusubukan lang ni Azuma na maglaro sa kanilang isipan. Sinabi niya kay Hamari na tingnan ang mukha ni Azuma at itinuro kung gaano ito napagod, malinaw na nababahala si Azuma at hinuhulaan ni Yuki na hindi na niya magagamit muli ang kanyang kakayahan. Inihayag ni Yuki na siya ay mahihiya kung ang kanyang Panginoon ay gagawa ng isang bagay na katulad ng pag-quit habang sila ay malapit na sa tagumpay. Sinabi ni Hamari sa kanya na mukhang pagod na rin siya at mayabang siya para sa isang alipin. Naibalik ang kumpiyansa ni Hamari at nangako siyang parurusahan si Yuki at pagkatapos ng lahat ng ito, hinikayat ng mga kaibigan ni Hamari ang kanilang kaibigan habang sila ay muling nakatayo at malinaw na papalapit na ang rurok ng laban. Inihanda ni Azuma ang kanyang sandata at sinabihan si Hamari na itigil na ang kanyang nakakahiya na asal, hindi na maaring maglaro sa isip ni Hamari dahil malinaw na niyang nakikita ang lahat ngayon. Binanggit niya na sa kanilang squadron ang manatiling malakas at lumaban hanggang wakas ay hindi isang nakakahiya na asal. Naisip ni Azuma na sa pamamagitan ng pag-discourage sa espiritu ni Hamari, magiging mas madali itong masanay subalit hindi ito ang nangyari at naghanda sina Yuki at Hamari na gumamit ng isang galaw na kanilang pinractice habang ginagawa ni Oma ang kanyang golden hour pose. Naglabas si Yuki ng nakakasilaw na liwanag kaso nagulat si Azuma dahil ginawa na niya ang kanyang pose. Gumamit siya ng rewind ng oras ng 5 segundo at handang tapusin ang laban, ngunit lalo siyang nagulat na makita ang karaniwang si Yuki sa harap niya. Hindi niya makita si Hamari kahit saan, ngunit paubos na ang oras sa kanyang kakayahan kaya nagpaputok siya ng ilang bala kay Yuki at lahat ay nagulat nang makitang nasaktan si Azuma at nakita nila si Hamari sa lupa. Hindi inisip ni Azuma na magiging desperado si Hamari na manalo sa puntong isasakripisyo niya ang lahat at siya ay bumagsak. Walang makapagsalita sa nangyari, ngunit nagwagi si Hamari at ipinagdiwang ng lahat at ipinaliwanag ni Kyoka na ginamit ni Hamari ang flash at usok mula sa reverse transformation ni Yuki, para mabulag si Azuma. Namangha siya sa kanyang pangalawang commander at pinuri siya sa kanyang estratehiya, tumigil ang pag-cheer ng lahat nang ma-realize nilang nasa masamang kalagayan si Yuki, ngunit sinabi ni Kyoka na walang dapat ipag-alala.
Nagbalik ang malay ni Yuki matapos matamaan at sinabihan na karaniwan, ang ganitong uri ng pinsala ay maaaring magdulot ng kamatayan at gayunpaman, dahil nangyari ito sa loob ng barrier ni Gina ay gagaling siya na parang bago. Halos agad na gumaling si Yuki at namangha siya sa kapangyarihan ni Gina, itinulak siya palayo ni Hamari ngayong ayos na siya, ngunit ipinapaalala niya sa kanya na kakabalik lang ng kanyang malay. Ngumiti silang dalawa nang ma-realize nila na talagang nagtagumpay sila sa mahirap na laban. Kinilala ni Hamari na nagtrabaho ng husto si Yuki at tinulungan niya itong makatayo, at nagising din si Azuma at inisip kung paano ang dating buhay ni Hamari. Naalala niya kung paano nagkasakit ng malubha si Hamari bago ang entrance exams dahil sa sobrang pagpapakahirap. Inakala ni Azuma na labis ang pagsisikap ni Hamari, ngunit ngayon ay napagtanto niyang mali siya. Hinarap ni Azuma si Hamari at si Yuki, walang ideya kung ano ang gagawin at sa sorpresa ay inamin ni Azuma na mas lumakas si Hamari at nangako na mas magiging mabuti ang pakikitungo niya. Gusto niyang bumalik si Hamari sa bahay subalit tumanggi si Hamari dahil ang 7th Squadron na ang kanyang bahay ngayon. Walang salitang makakapagpabalik sa kanya, kaya durog ang loob ni Azuma at pagkatapos, nag-recover ang dalawang mandirigma mula sa laban at ginantimpalaan ni Hamari si Yuki ng halik. Sa ibang lugar ay pinag-uusapan ni Izumo at Azuma ang laban at ipinaliwanag ni Izumo na ito ang unang laban ni Yuki laban sa isang tao, kaya malamang na hindi niya sinadyang pigilan ang kanyang mga atake at dahil dito, malamang ay napatay na ni Yuki si Azuma sa unang direktang tama pa lang. Paalala ni Izumo kay Azuma na huwag maliitin ang kalaban dahil hindi niya agad natapos ang laban pagkatapos gamitin ang prime time. Ang huling komento ni Izumo ay tungkol kay Yuki at namangha siya sa kung paano ito patuloy na nagpapalakas, handang isakripisyo ang sarili sa huli. Sa labas ay nalaman natin na si Shusho naman ang susunod na lalaban, ngunit hindi pa bumabalik sina Hamari at Yuki at sabik si Shusho na ipakita kay Yuki ang kanyang mga kasanayan, kaya pinuntahan niya sila sa dorm. Sinabi ni Hamari kay Yuki na siya ang pangunahing dahilan kung bakit niya natalo ang kanyang kapatid at binigyan siya ng isa pang halik. Humingi ng paumanhin si Hamari sa pagiging masungit sa kanya at inamin na maaaring hindi naman masama ang mga lalaki. Itinuro ni Hamari na ang mga halik ay walang iba kundi presyo ng paggamit ng kakayahan, at nagulat si Shusho nang marinig ito sa unang pagkakataon at sa labas, humingi ng paumanhin si Azuma sa pagkatalo niya sa laban. Ang kanyang kabiguan ay nangangahulugang responsibilidad na ni Sahara na manalo para sa kanila ngayon, ngunit hindi maaring maging mas kalmado pa si Sahara at tiwala si Sahara na mananalo siya, ngunit mayroon ding ilang hindi inaasahang bisita na malapit lang. Ang ikalawang yugto ay tungkol sa laban ni Shusho at Sahara, pareho silang dalubhasa sa laban ng mano-mano at nais ni Shusho na humanga si Yuki sa kanyang kakayahan at umaasa na pupurihin siya nito pagkatapos. Para naman kay Azuma, ang pagiging cheerleader ang kanyang tungkulin at ipinangako ni Sahara na ipagmamalaki siya ng kanyang mga kaibigan at nagpa siya ang dalawang mandirigma na ipagpaliban muna ang paggamit ng kanilang mga kakayahan, kaya nagsimula ang kanilang laban sa seryosong laban ng mano-mano. Agad na ibinagsak ni Shusho si Sahara sa lupa, subalit nakabawi rin si Sahara sa pamamagitan ng pagsuplex kay Shusho at simula pa lamang ito para kay Shusho. Ngunit pagod na si Sahara at ipinahayag na oras na para simulan nilang gamitin ang kanilang mga kakayahan. Nagtataka ang mga kaibigan ni Sahara kung ilan ang kanyang gagamitin na kakayahan, at hinuhulaan nila na gagamit siya ng 3 at iniisip ni Kyoka kung paano nakasentro ang kanilang mga kakayahan sa pisikal na pag-atake, at hinuhulaan ni Izumo na tatapusin ni Sahara ang laban agad-agad. Nagbago si Shusho at naging malaki. Ginamit ni Sahara ang kanyang kakayahang tinatawag na Mudship at pagkatapos ay binanggit niya ang salitang 3, bago umiwas sa isang atake at idineklara na ang papel ay tinalo ang bato habang sinasampal si Shusho sa mukha niya bilang isang higanteng tao. Pinapayagan si Sahara ng kanyang kakayahang Mudship na palakasin ang kanyang lakas sa eksaktong dami ng oras na kanyang itinakda. Ito ay may minimum na 1 minuto at maximum na 60 minuto at ang mas maikling dami ng oras na sinabi niya. Mas malakas ang kanyang naging lakas kaso mayroon itong obligadong 3 minutong panahon ng pagpapahinga. Nakapuntos ng ilang atake si Blondie at binigyang diin na ang malaking sukat ni Shusho ay nagpapadali para siya ay matamaan. Nagdulot si Sahara ng nakapipinsalang suntok at nag-alala si Shusho na baka mabibigo niya si Yuki. Gusto ni Sahara na sumuko na si Shusho,
Kaso ipinaliwanag ni Shusho na nagpapainit pa lamang siya at hinangaan ni Sahara ang ganoong ugali, at hindi maipaliwanag ni Shusho kung bakit siya nagpuporsige ng ganito. Isang sulyap sa nakaraan ay nagpapakita na hindi kailanman interesado si Shusho sa romansa sa isang lalaki, laging umaasa si Shusho sa isang bagay na mas kawili-wili at nagpasya na hindi siya kailanman mababagot kung sumali siya sa Demon Defense Force. Binanggit sa kanya ng kanyang mga kaibigan na maiintindihan niya ang halaga ng isang relasyon balang araw at ngayon ay gusto niyang panoorin siya ni Yuki habang siya ay gumagawa ng malaking pinsala kay Sahara. Sinubukan ni Sahara na imungkahi na magpaliit si Shusho para sa mas mahusay na kakayahang umangkop, pero para kay Shusho na naghahanap ng kaguluhan ay parang nakakainip iyon. Gusto ni Shusho na maging malaki o umuwi na lamang, kaya ginawa niya ang kabaligtaran ng mungkahi ni Sahara at lalo pang lumaki. Walang nakakita sa paglikong ito ng pangyayari at ibinagsak ni Shusho ang kanyang higanteng katawan kay Sahara. Subalit hindi dapat maliitin si Sahara dahil kaya niyang tumayo sa sarili niya, hinawakan siya ni Shusho at ipinunto kung paano siya masyadong malaki para umiwas sa gayong pagkakataon at walang awang ibinagsak ni Shusho si Sahara sa lupa, at ipinagdiwang na siya ang nanalo sa laban. Nagsimula si Gina na magbilang pababa kaso lahat ay nagulat nang makitang hindi lamang nakakatayo pa rin si Sahara. Siya ay nagpapalakas pa at ipinaliwanag ni Azuma na kung mawalan ng malay si Sahara habang aktibo pa ang kanyang kakayahan, ang kanyang matinding instinct na pumatay ay kumokontrol sa kanyang katawan. Aatake siya sa kaaway at kahit sa kakampi, ngunit ito ang dahilan ng kanyang napakalakas na kapangyarihan at kayang matulog siya kahit kailan, kahit saan at ito ang kanyang lihim na kapangyarihan. Ang walang malay na si Sahara ay ganap na nagpatalo kay Shusho, at nagsimula na ang pagbilang pababa para sa kanya at sa kasamaang palad, hindi makabawi si Shusho mula sa malakas na atake at inihayag si Sahara bilang nagwagi. Inayos siya ni Gina at humingi ng paumanhin si Shusho sa pagkatalo, pinagaan ni Kyoka ang kanyang loob sa pagpapaliwanag na maaari silang magtrabaho sa pagpapabuti mamaya, at umalis si Shusho upang magbihis. Habang siya ay umaalis ay nagsimula siyang umiyak dahil nagmukha siyang tanga sa harap ni Yuki, nadinig siya nito at lumapit para mag-alok ng inumin dahil siya ang tagapag-alaga ng dorm, mas gugustuhin pa sana ni Shusho na burahin niya sa kanyang alaala ang nakakahiyang pagkatalo kaso wala siyang ganong kapangyarihan. Kinilala niya na mahirap matalo, ngunit hindi niya inisip na kahabag-habag ang laban at sa katunayan, nais pa nga ni Yuki na makita ang higit pa sa kanyang kahangahangang wrestling moves, at ito ay nakapagpagaan ng loob ni Shusho. Pinapapikit ni Shusho si Yuki at nagulat siya sa pamamagitan ng isang halik, walang ideya si Yuki kung bakit niya iyon ginawa at kaya doon ay ipinaliwanag ni Shusho na nais niyang sundan ang pagkabigla ng pagkatalo sa isang mas malaking pagkabigla. Gayunpaman, naiisip niya kung paano niya hindi masasabi sa kanya ang tunay niyang nararamdaman hanggat hindi siya mas nagugustuhan ng higit pa. Sa labas ay ipinabatid ni Nai kay Kyoka na wala siyang napapansin na anumang kakaiba sa paligid. Kaso bigla itong nagbago nang may makita siyang isang taong diretsyong tumititig sa kanya. Ang misteryosong babae na ito ay nakakapag-usap kay Nai at sinabihan siyang magbigay ng pagbati sa iba pa. Mayroon din siyang hindi gaanong magandang mensahe at ito ay ang pagsisimula na ng tunay na laban. Bago pa man makapagpaliwanag si Nai, maraming shoki ang lumitaw mula sa lupa at tiniyak ni Gina sa lahat na hindi mabutas ang kanyang harang, ngunit lahat ay nagulat nang dumating ang isa pang misteryosong tao. Ang pangalan niya ay Ryan, at siya ay isang uri ng humanoid at inilabas ni Ryan ang isang makapangyarihang atake na ikinagulat ng lahat nang simulan nitong wasakin ang harang ni Gina. Agad na kinansela ang friendly match at inutos ni Kyoka kay Izumo na dalhin ang mga dilumalaban pabalik sa dorm. Sabik si Ryan na patayin silang lahat kaya pinaghahanda ni Kyoka ang lahat ng mandirigma para sa labanan, inutusan niya ang lahat na sirain ang lahat ng hollows mula sa Bleach at sinimulan ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa sa mga malalaking hollow pabalik sa mundo. Bumalik sina Shusho at Yuki sa labas at agad na sumabak sa labanan si Shusho, pakiramdam niya ay mas maayos na siya ngunit kailangang tumalon si Sahara para protektahan siya at doon ay nagpa siya ang dalawa na magtulungan. Napagtanto ni Ryan na hindi sila ang kanyang target at hindi rin si Hamari, ngunit nakita niya si Hamari bilang nakakainis, kaya ginamit niya ang isang makapangyarihang atake sa kanya. Nagawang iligtas siya ni Azuma, at napagtanto ng dalawang magkapatid na magiging mapanganib na kalaban si Ryan at nagbigayan sila ng palatandaan sa isa't isa dahil may naisip silang plano, at tumakbo si Hamari.
Pinuri ni Ryan si Azuma sa pagligtas kay Hamari, ngunit nangako si Izumo na magbabayad siya sa pagtatangkang masaktan ang kapatid niya at nakita ni Hamari si Kyoka at Yuki, at sa gulat ng lahat, hiniling niyang sumakay siya kasama si Yuki. Hindi pa nagpapasakay si Yuki ng dalawang tao dati, ngunit nagpasya silang lahat na subukan ito at hinalikan ni Yuki ang kamay ni Sari, at hinuhulaan ni Kyoka na sa pagkakaroon ng dalawang amo ay magkakaroon si Yuki ng mas makapangyarihang anyo. Biglang sumabog sa kapangyarihan si Yuki at nagsimula ng bagong pagbabago at isang likas na demonyo na ngayon si Yuki, ramdam niya ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, panahon na para ipakita kung ano ang magagawa ng kanyang bagong anyo at sigurado si Yuki na kaya niyang gayahin ang gumamit ng Yoba sa kanila. Itinoon niya ang kanyang enerhiya at naglabas ng isang sobrang lakas na pagsabog, hindi makapaniwala ang mga babae sa kapangyarihan ng pagkakaroon ng dalawang amo. Ngunit kumpiyansa silang kaya nilang talunin ang buong kawan ng Shuki ngayon. Nag-aalala si Hamari para sa kanyang kapatid, subalit buong kumpiyansang sinabi ni Kyoka na magiging ayos lang siya dahil nandyan si Izumo at ipinabatid niya kay Izumo na may dalawa pang humanoid. Bumalik si Izumo sa lugar ng labanan at tumangging mapapahiya ng 7th Squadron. Nagreklamo si Gina dahil hindi niya makita ang laban. Ngunit wala siyang magagawa dahil ang dorm ay may pinakamatibay na harang at para sa kanya, ito ay parang torture ngunit pinayagan siya ni Nai na makakonekta sa kanyang isipan upang mapanood ang laban. Ipinakita ni Kyoka na sinisira niya ang ilang demonyo at pinangunahan ni Gina ang pag-cheer sa lahat, hindi maaaring talunin ang Shuki gamit ang karaniwang mga sandata at ang tanging paraan para talunin sila ay sa pamamagitan ng mga kakayahan na ibinigay ng mga Peach, at sa paggamit ng mga sandatang espesyal na ginawa para balutin ang kapangyarihan ng Peach. Ang tanging exception dito ay si Kyoka at siya ay nag-ensayo sa tuktok ng sagradong bundok, para perpektuhin ang kanyang natatanging estilo ng pakikipaglaban na nagwawasak sa mga nilalang sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. Nakamit niya ang mga kasanayang kinakailangan upang talunin ang Shuki nang hindi umaasa sa kanyang Peach na kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit siya naging isang komandante, at siya ay nasa kanyang pinakamalakas na punto ngayon. Sa malapit ay ginagamit ni Azuma ang kanyang kakayahang manipulahin ang oras subalit tanging pag-iwas lamang ito sa mga atake ni Ryan. Nagulat si Azuma sa napakalaking kapangyarihan na kaya ng mga humanoid at sa huli ay naging biktima siya ng isa sa mga atake ni Ryan. Tinukoy ni Ryan na hindi magagawa ni Azuma ang kanyang pose sa manipulation ng oras nang wala ang kanyang braso. Ngunit mali siya dahil kayang mag-post ni Azuma anuman ang sitwasyon at ini-rewind ni Azuma ang oras ng 5 segundo sa punto kung saan buo pa ang kanyang dalawang braso, at umiwas siya sa atake ngayong pagkakataon. Gayunpaman, siya ay nasa medyo masamang kalagayan pa rin at naghahanda si Ryan ng isang nakakatakot na atake para tapusin na siya, ngunit habang naghahanda si Izumo na mapatay, lahat ng tensyon ay nabasag nang biglang lumitaw si Izumo mula sa kawalan. Nagulat ang lahat sa kanyang paglitaw mula sa kawalan, at sinabi niya kay Izumo na siya na ang bahala mula dito at hindi nagustuhan ni Ryan kung gaano ka-casual ang pag-uugali ni Izumo, at pinaalalahanan siya na ang kanyang buong hukbo ay papalapit na sa kanya. Nahanap ni Izumo na nakakatawa ang pahayag na ito at habang nawawala ang alikabok, ipinakita niya na na-neutralize na niya ang anumang Shuki na maaaring makialam sa kanilang laban at nagulat si Ryan nang makita na siya ay napapalibutan na ng kanyang wasak na hukbo. At tinuro ni Izumo na dapat mayroon pang 2 humanoid na may ranggong opisyal saan man kaso nagpasya siyang iwanan ito para sa ibang pagkakataon dahil aasikasuhin niya muna si Ryan. Kinilala ni Ryan ang kapangyarihan ni Izumo subalit nanatili pa rin ang kanyang kumpiyansa habang inaasahan niya ang isang masayang labanan, nagpatuloy ang laban kaso tila nagkaroon ng walang katapusang bilang ng mga Shuki. Ipinakita ni Kyoka ang kanyang lakas bilang komandante at namuno sa labanan. Pinangasiwaan ni Shusho at Sahara ang ilang Shuki habang pinapanood ni Izuma si Azuma na naghahanda para sa laban kay Ryan. Nadismaya si Ryan na makaharap lamang ang dalawang kalaban, na nagpapahiwatig na ang kanyang target ay ang mga komandante lamang at idineklara ni Ryan na tatapusin niya ang laban sa isang kisap mata at nagbitaw ng isang makapangyarihang kidlat. Ang higanting sinag ay nagdulot ng malawakang pinsala, at muli siyang nadismaya nang makita kung gaano kabilis niyang natalo ang isa sa kanilang mga leader at syempre, nagulat siya nang biglang lumitaw si Izumo sa likod niya para sipain siya sa ulo. Nakaiwas si Ryan sa atake at inihayag na walang silbi ang kanyang mga pagsisikap dahil kahit siya'y matamaan,
ang kanyang balat ay kasing tigas ng bakal at hindi niya mararamdaman ang anumang sakit at inihayag niya na siya ay hindi matatalo. Ngunit umiwas si Izumo sa kanyang mga atake gamit ang isang uri ng portal at ginamit din niya ang isa sa mga portal na ito para umatake. Nagulat si Ryan nang makitang nagawa niyang mapinsala ang kanyang braso at hinangaan ni Gina ang kakayahan ng kanyang leader. Binanggit kung paano nakabuo ang parehong komandante ng isang plano para agad na talunin ang isang sumasalakay na hukbo. Sawang-sawa na si Ryan sa nakakainip na laban at nagsimulang mag-ipon ng lakas dahil sa wakas ay nagpasya siyang maging seryoso. Ipinadala niya ang kanyang kapangyarihan sa langit at gumamit ng isang atake na tiniyak niyang hindi maiiwasan. Natakot si Yuki na sila ay matatalo na, kaso alam ni Kyoka na may mas malalim pa siyang plano at sinabi kay Yuki na manood lamang at mahinahon na idineklara ni Ryan ang kanyang tagumpay, ngunit siya'y maikli ang pananaw dahil nakakagulat na buhay pa rin si Izumo. Gumamit siya ng portal para ilapat ang suntok at lubos na nalito si Ryan nang tila na teleport din niya ito sa isang hipo lamang. Walang magawa si Ryan kundi mahulog sa ere, at ipinagdiwang ni Gina ang godlike ability ng kanyang leader. Kayang manipulahin ni Izumo ang espasyo sa paligid niya, at ito'y tinatawag na Menomore at ginamit ni Izumo ang kanyang kakayahan para magbukas ng isa pang portal at tuluyang naglaho si Ryan. Idineklara ni Izumo na walang kabuluhan ang di mapasukan na depensa ni Ryan kapag kaya niya nasirain ang tela ng espasyo. Humanga si Yuki sa kung paano ganap na pinuksa ng dalawang lider ang isang hukbo, at binanggit ni Hamari na ganito ang antas ng lahat ng mga komandante at bukod dito, nais ni Kyoka na maging pinuno ng lahat ng mga komandante kaya tila imposible ang kanyang layunin. Ngunit napahinga sa pag-alinlangan si Yuki ng buong kumpiyansang idineklara ni Kyoka na siya ay magiging pinakamataas na komandante anuman ang mangyari. Inutusan ni Kyoka ang ibang mga babae na asikasuhin ang natitirang mga shuki. Napagtanto ni Yuki na hindi siya maaaring basta na lang tumayo roon at humanga sa lakas ni Kyoka. Paalala niya sa sarili na pumunta siya sa mundong ito para maging bayani at nagdeklara siya na sasali siya sa kanila pagkatapos, pinag-usapan ng grupo kung paano sila nanalo sa laban. Ang problema, ayon sa ulat ni Nai ay may iba pang mga general ng kaaway sa malapit at masigasig na hinanap ng grupo ang mga ito ngunit hindi nila makita ang kahit na anong bakas ng iba pang mga general. Humingi ng paumanhin si Nai sa pagdetect sa kanila ng huli pero ipinapalagay lang nila na ang mga general na ito ay may uri ng kakayahang magtago. Sinabi nila kay Nai na huwag mag-alala dito dahil ang kanyang babala ay nakatulong sa kanila na hindi ma-ambush ng kanilang mga kalaban. Tinawag ni Izumo si Yuki na maliit na alipin at sinabing ninakaw niya ang palabas sa larangan ng labanan. Nanalo rin siya sa pabor ni Gina dahil napagtanto niya na minsan ay maaaring may talento rin ang mga lalaki. Siya na ngayon ang pinakamalaking tagahanga ni Yuki at gusto pa nga ng autograph. Lumapit si Hamari sa kanyang kapatid at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Pinapanatili ni Azuma ang kanyang pagiging mahinahon at simpleng ipinaliwanag na ang pagkatalo ng kaaway kay Hamari ay magdadala ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Pinapanatili ni Azuma ang kanyang pag-arte habang sinasabi niyang ito lang ang dahilan kung bakit niya nailigtas ang kanyang kapatid. Nag-alok siya na sanayin si Hamari kung babalik siya sa bahay nila, ngunit paalala ni Hamari na ang 7th Squadron ang kanyang tahanan at nagpa siya ang dalawang komandante na ituring ang laban bilang tabla, ngunit sila ay nadismaya dahil inaasahan nila ang kanilang one-on-one fight. Naghiwalay ang dalawang squadron subalit umalis si Izumo na may misteryosong ngiti, panahon na para mag-relax kaso maraming shuki ang tinanggal ni Yuki kaya siya ay ginantimpalaan para sa kanyang pagsisikap. Sa gabi, gumuhit si Nai ng larawan kung ano ang itsura ng mga nagtatagong mga general ng kaaway, at kahanga-hanga ang guhit at nakatulong ito sa kanila na ma-aware na hindi mga humanoid ang kanilang nakaharap noong huli na mga general. Naiisip ni Yuki ang tungkol sa kalaban na kanilang pinag-uusapan at hindi niya maiwasang isipin kung paano ito kamukha ng kanyang kapatid. Nagtataka siya kung siya ba ay kabilang sa ibang grupo o marahil ay may iba pang dahilan kung bakit hindi siya kasama ng mga kaaway na iyon. Sa wakas ay nakakuha ng kinakailangang pahinga si Yuki, ngunit nakikita natin na ginagamit ni Azuma ang kanyang mga portal para sa ibang bagay maliban sa pakikipaglaban habang tila pinapanood niya si Yuki. Kinabukasan ay bumisita sina Yuki, Kyoka at Hamari sa dorm ng 6th Squadron kinabukasan at sinalubong sila ni Izumo dahil may mahalagang usapin na pag-uusapan ang dalawang komandante. Inutusan ni Kyoka si Hamari na makihalubilo sa mga miyembro ng ibang squadron, at hinihikayat siya ni Izumo na talagang libutin ito.
Samantala si Yuki na tiwala sa kanyang papel bilang tagapag-alaga ng kanyang squad, ay alam na ang kanyang trabaho ay tumulong sa anumang paraan na kaya niya. Napakaganda nito dahil ilan sa mga tauhan ni Izumo ay wala sa ngayon, kabilang na ang kanilang sariling tagapag-alaga at idineklara ni Yuki na siya ang mag-aalaga sa kanila at nangako na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Mukhang nasa sabik si Yuki habang ginagawa niya ang mga bagay na gusto niya, at sinimulan niya ito sa pamamagitan ng paglilinis kaso sa kasamaang palad, hindi masyadong marumi ang buong dorm kaya't nadismaya si Yuki matapos siyang maghanda. Sa kabutihang palad ay nakakita siya ng isang mantsa at matapos ang masusing pagsusuri, natukoy niya na mayroon siyang perpektong panglinis para dito at sumunod na gawain niya ay ang labada, ngunit kailangan niyang mapakalma ang kanyang sarili dahil hindi pa rin siya sanay dito mula nang siya ay nasa bahay. Nagtataka si Shusho kung ano ang ginagawa ni Yuki ngunit paalala niya sa sarili na maghihintay siya na sabihin kay Yuki ang kanyang nararamdaman hanggang mas gusto siya nito. Nagpasya siyang gamitin ang oras na ito para pagbutihin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglilinis. Pabalik sa ibang dorm ay naghahanda si Yuki na ihatid ang malinis na uniforme kay Izumo kaso natatakot siya sa maaaring sabihin nito pag nakita siya. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala si Izumo at nagpasya na lang iwanan ang uniforme sa kanyang kwarto. Nagtapos ito sa desisyon na pagsisihan niya dahil naging kakaiba ang sitwasyon nang buksan niya ang pinto at makitang napupuno ng mga larawan ni Hamari ang kwarto ni Izumo. Malinaw ang pagmamahal ni Izumo sa kanyang kapatid ngunit sobra-sobra ito, kaya't mabilis na umalis si Yuki. Natagpuan ni Yuki si Sahara na mahimbing na natutulog pero sa kakaibang lugar. Humingi ng paumanhin si Sahara pagkatapos at natagpuan nila si Hamari na hindi gumagalaw at ipinaliwanag niya na naghihintay lamang siya na makausap ang kanyang kapatid. Abala si Azuma sa pagpapalakas sa pamamagitan ng pagbuhat ng mabibigat na bagay, at nagtataka si Hamari kung ginagawa ba ito ni Azuma palagi at ginagawa nga niya, at ibinunyag ni Sahara na nag-ensayo si Azuma ng ganito kahit bago pa ang exhibition match. Namangha si Hamari na mas lalo pang pinagbubuti ni Azuma ang kanyang sarili kaysa dati, at nagtaka si Sahara kung hinahangaan ba ni Hamari ang kanyang ate at inamin ni Hamari na hindi maganda ang ugali ng kanyang ate, pero kinikilala na mahusay si Izumo sa akademiko at sa sports. Palagi nang naisip ni Hamari na marami siyang matutunan mula sa kanyang ate, ipinaliwanag ni Sahara na malaki ang paniniwala niya sa teorya na ang kakayahan ng isang peach ay batay sa kaalaman at kalikasan ng isang tao. Sa kaso ni Hamari, ang kanyang pagnanais na matuto mula kay Azuma ay marahil ang nagbigay sa kanya ng kakayahang matuto at gamitin ang mga kapangyarihan ng ibang tao at para kay Azuma, ang kanyang kakayahang kontrolin ang oras ay maaaring nagmula sa kanyang pagnanais na gumugol ng oras kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Mas may katuturan ito kaysa sa kahandaan ni Hamari na aminin, at hinihikayat siya ni Sahara na mas madalas na makipag-usap sa kanyang kapatid. Sumasang-ayon si Yuki kaya't pinuntahan ni Hamari ang kanyang ate. Pinanatili ni Azuma ang kanyang matigas na pag-arte, ngunit malinaw na mas nagkakasundo sila kaysa sa dati at iniisip ni Sahara na ang pagpapakita kay Hamari ng kwarto ni Azuma ay magiging pinakamabilis na paraan para ayusin ang relasyon, ngunit sa palagay ni Yuki mas mabuting panatilihing lihim ang kwartong iyon. Sa malapit ay ipinaliwanag ni Kyoka na dapat nilang aktibong hanapin ang mga humanoid dahil hindi sila gumawa ng anumang galaw kamakailan. Iniisip ni Kyoka na dapat magsimula ang investigasyon malapit sa crateria kung saan sila unang lumitaw at itinuro ni Kyoka na na-eliminate ni Izumo ang isa sa 4 na nakumpirma na humanoid, subalit hindi talaga sigurado si Izuma tungkol doon. Sa ibang lugar, nalaman natin na buhay pa pala si Raven at ganap na siyang nakarecover, at tinukoy ng kanyang mga kasamang humanoid kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Nakita natin kung ano ang nangyari bago pa man naisama si Ryan sa portal, kung saan niligtas siya ng isang loli at naniniwala si Ryan na kaya niya pang ipagpatuloy ang laban pagkatapos noon, ngunit ipinunto ng loli na natalo na ang laban ng pahintulutan niyang masira ang kanyang hukbo. Ang pangalan ng loli ay si Shoko, at ginawa niya ang kaunting pagsusuri ng mga pangyayari at una niyang nilabanan ang 3rd Squadron para alamin ang kakayahan ng kanilang kaaway. Madali lang ito para sa kanya kaso wala ang leader ng 3rd Squadron noon. Kaya naman, ang layunin ng kanilang pinakabagong atake ay upang maranasan ang kapangyarihan ng isang komandante at higit sa inaasahan niya ang mga kakayahan ng mga komandante. Nais ni Ryan na maglunsad ng isang buong atake sa Demon Defense Force,
Ngunit pinatunayan ng mga komandante na hindi nila ito magagawa at naniniwala pa rin si Rhea na maaari silang manalo, ngunit sumasang-ayon ang ibang humanoid sa loli. Nang matapos na ang usapin, panahon na para sundin nila ang plano ni Shoko at ang plano niya ay simpleng umatake kapag nabuo na sila ng lahat ng 8 miyembro nila, at mag-operate sa mga anino hanggang sa manalo. Ayaw ni Rhea na tawagin siyang tao, pero hindi maiwasan ni Shuko na maging interesado sa kanila at napaka-entertaining sa kanya ang mga tao at mas komplikado sila kaysa sa kanyang inakala. Nagtapos ang pagpupulong ni Kyoka kay Izumo, ngunit may isa pang bagay sa isip ni Izumo na may kinalaman sa tauhan at nagulat si Kyoka nang hilingin ni Izumo na magkaroon ng maliit na alipin. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.